Good evening, everyone, and good afternoon doon kay Teacher K sa Saudi Arabia. And if Pastor Naomi is around, I would like to honor her presence and Pastor Evelyn and the rest of the parents who are with their children, beside their Good children. evening. Good evening, Pastor. Nagpangako po ako sa inyo nung nakaraang Saturday kasi na mag-testimony pero Pastor Jerry told me na magkaroon na lang ng isang session ng testify kagaya ng dati na puro testimony, sunod-sunod. And I honor his word. So, wala mo nang pabunutan ngayon para mag-testimony. Tutuloy natin ang lesson. Okay? So, mag-start tayo ng panibagong lesson kasi alam ko parang natapos natin nung nakaraan. Natapos po ba natin yon? May nakakaalala ba kung natapos natin nung nakaraan o wala? Ang nasulat ko hanggang 10. Tama, Pastor Naomi. Natapos po natin. Thank you. Salamat Opo. po ng marami. So bubukas tayo ng panibagong lesson. Thank you, Pastor Naoms. At Welcome. pag-usapan po natin ngayon yung potential conflicts, potential conflicts that can distract us from fulfilling our assignment and mandate. Potential conflict that can derail us or distract or sabotage us from fulfilling our mandate and assignment as finishing generation. So, babantayan natin ito. Itong mga pag-uusapan natin ay napakahalaga na mayroon tayo ng understanding, yung maliwanag ba sa atin na pag ito na tapos natin ay alam na natin kung saan tayo puposisyon bilang finishing generation because this uh, pattern of potential conflicts ay pag hindi ito na-address, madideril talaga tayo at masasabotage. But this is not our portion because our portion is to be great in the days to come. Amen? To be glorious in the days to come. So let's all pray right now before we start. Believe that we are in the presence of God. Believe that we are positioned in the highest position of authority, far beyond all powers, all positions, all authority, because that is our position. Okay, let's go. Father, we thank you so much for what you are about to do in us and through us, that today as our continually doing our finishing school, that this finishing generation must continually draw and receive graces from you, O Lord God, a double portion of your spirit that is about to come in the life of this finishing generation. We believe, Lord God, that everyone who knows and understand how to connect accurately, Lord, will receive, Lord God, far beyond that they are imagining or beyond their logic. Tonight, Lord God, we are declaring for a complete healing in the soul of this finishing generation. Those who are anxious, those who are worried, those who are not in complete alignment, Lord God, mind, will, and emotion, and their spirit, we are declaring forth an empowerment, oh Lord God, from on high, that they will learn how to be in a position and posture, oh Lord God, that is in complete one alignment with you, Lord God, that the accuracy, oh Lord God, of positioning ourselves, Lord, in the heavenly places must be our portion in the name of Jesus. We thank you, Lord God, that as we open this lesson, we will no longer become unmindful and natural nor familiar, oh Lord God, but we are going to be more vigilant in fixing our lives together with the Holy Spirit, the Lord, and by the word dimension. We thank you, Lord God. We continually honor you.
We believe, Lord God, that our hope is you. We believe, Lord God, that in this crisis, in this economic crunch, in this chaotic situation that we are about to face, we believe that as we position ourselves, we are safe under an open heaven. We thank you so much, Lord God. We bless you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So bago tayo mag-open ng ating text, paalala muli sa ating season na itong kapanahonan natin ngayon, we are in a different dispensation of time. Kung papansinin natin, kung nagiging mindful lang kayo at hindi nyo to titingnan as natural but spiritual, makita nyo na it's no longer ordinary. It's really, lalo na sa mga different domain, kung saan yun ang mandato natin, di ba? We will take back that domain for Christ. We will invade that domain for God. And we know and we believe that as we decree things as we decree the word of God, we are creating pathways in the spirit. Naniniwala ba tayo dyan? Kaya mahalaga na alam natin ang posisyon natin sa bawat araw, sa bawat umaga ng ating buhay. Alam mo at alam ko kung saan tayo puposisyon. Pag may situation ka, pag mayroon ako ng situation, pag may circumstances, unlikely manners of circumstances and situation, we know how to posture our lives, ourselves in the dynamic of the Spirit and the Word. Hindi tayo po pwedeng wala lang, hindi tayo po pwedeng unmindful or hindi tayo pwedeng maging casual kasi hindi ito ang panahon para ikaw at ako ay maging natural. We need to live and operate as spirit man, spiritual. Paano ko po masasabi na nag-operate ako spiritual? You are living according to God's word. You are living according to the leading of the Holy Spirit. Amen? Ito ang what is that? Minsan natatas or nadidisturb ang aking spirit pag nag-engage ako sa, alam mo yun, sa labas. Kaya, kasi kami ni Pastor Jerry, pag pupunta sa radio, 4 o'clock kami pumupunta doon, umaalis ng bahay, pinaka-late ng 4:10. Pag dinadaanan kasi namin yung school dyan, yung university, yung Sorsogon University. What is that? That school, Dani? SSU. Sorsogon State University. And yung Bulan National High School, dinadaanan namin yan papunta doon. Sa tuwing labasan, we are see to it na nagde-declare kami talaga ng alam mo yung dinideklarhan itong next generation na magkaroon ng heart for God, because if not, they're going to be a wasted generation. But we need to declare something in the spirit dimension so that their spiritual frequency must be fine-tuned completely to what is happening in the heavenly places right now for a generation. Aren't you glad that you are favored by God, because your parents' connectivity or by virtue of your connection, na hinanpik tayo ng Panginoon, na nandito tayo sa dimension na naunawaan natin itong mga bagay na ito. Kaya hindi natin alam doon sa mga university, sa mga eskwelahan, alam nyo ba, lalo yung generation, mga anak na namin, kung kayo yon, ang karamihan sa inyo, ay talagang they are being oppressed. Pero hindi yan ang portion ninyo. Tama ba? Yung spirit of death ay talagang nandun sa mga university, pero hindi yan ang portion ninyo. Kaya nga, do not ever think of the spirit of death. Hindi nyo yan iisipin. Ang daming suicidal na mga estudyante, pero mga minamahal kong finishing generation, this must not be your portion. Uunawain nyo na pag nagkaroon kayo ng kaisipan ng suicidal thoughts, it's a demonic thoughts, i-address agad ito dahil ang nagkikitil ng buhay ay walang kapatawaran. Diretso yan ng impyerno. At pagpunta ng impyerno, eternal yan, eternity yan. Hindi yan 3 years, hindi yan 10 years. Okay lang kung 10 years, after 10 years, ay, what is that? Makakahango ka na doon sa impyerno? No. Pagpunta mo, pag pinili mo doon sa impyerno, eternity yan. Hindi yan
It's not time, it's not bound by time, it's eternal. Walang kapahingahan ang kaluluwa ng mga nasa impyerno. At walang ibang masisisi ang mga pumunta ng impyerno, sila lang, kasi it's a choice. Nakukuha naririnig ba ako nito? Naririnig na, huwag kayong mag-entertain ng mga spirit of death, ng mga espiritu ng mga pagpapakamatay dahil pag tinitil ang buhay ng isang tao at sa kanyang kapamaraanan, walang kapatawaran yan sa langit, impyerno ang bagsak. Dapat alam natin ito. Para pag meron ng suicidal thoughts, destroy it immediately by the power of the name of Jesus para hindi kanyan atakihin, ikaw mag-rise up, ang position mo, ang panghawakan mo, at langit ang pipiliin mo, hindi impyerno. Amen? Ang sino mang mayroon ng thought na ganito, be vigilant. Rise up in the spirit, destroy it, and declare that it's not your portion because your future is glorious. Amen ba? So yung oppression sa university, sa school, because of this oppressive requirements that they're taking, ay kailangan ng empowerment ng next generation. And you really need to become a pattern. You really need to become a pattern to a whole new level na nag-ooperate as a spirit man, no longer as carnal, no longer as natural, but spirit man. Amen? So let's pray about this battle in that kung meron man ng sino man dito ang meron ng inatake ng ganon, you really need to be mindful of this, and we need to destroy this. Can we do that right now? Pagkaisa natin yung mga pagpakamatay na yan, yung mga pagkikitil ng buhay na yan, yung mga depression na yan, demonic activity yan. Why we should entertain that? Now, hindi ako galit sa inyo, galit ako dyan sa thoughts na ini-entertain nyo kung mayroon man sa inyo nang nag-entertain yan. Kill it immediately, destroy it immediately. Amen? Amen. So let's pray right now. Father, we thank you so much. Here are the finishing generation whom you handpick, oh Lord God, through this grace. I believe, oh Lord God, that you are going to do something about this generation. And therefore, oh Lord God, we are commanding this spirit of death, at ang espiritu na naglalagay ng kaisipan magpakamatay, sinisira namin sa pangalan ni Jesus, at ang espiritu ito ay hindi portion ng finishing generation. This oppressive demonic spirit, in the name of Jesus, these thoughts and dadaanin sa drama and demonic spirit, we are commanding you to live from the life of this finishing generation, from the life of this generation. We are commanding you to be bound right now in Jesus' name. Death has no sting unto us. That is not our portion. That is not the portion of the next generation. Walang magpapakamatay, walang mag-iisip ng pagpapakamatay sa pangalan ni Jesus. They will rise up, come up higher, finishing generation. In the name of Jesus, we are commanding that spirit of death to be bound right now in Jesus' name and live once and for all, because this finishing generation is being saturated by the Spirit of God and being saturated by the dimension of the Word of God. In Jesus' mighty name, we thank you, Lord God. We are glorifying you that this finishing generation would understand, oh Lord God, na itong kaisipan na ito ay galing sa diablo, galing ng impyerno, at ang gagawin sa kanila ay to kill, to steal, and to destroy. But the Lord, the God of heaven, through the Lord Jesus Christ, giving us the life and have it abundantly. And this is our portion, oh Lord God, in Jesus' mighty name. Oh, we thank you, Lord God. We thank you. We are glorifying you, Jesus. Oh Lord God, there shall be hope in the life of this finishing generation. There shall be a glorious future, oh Lord God, that they will learn how to accelerate their future and live according to the future, no longer according to the past, but according to the future, oh Lord God. They will learn how to invade her future, oh Lord God, here in the current situation or on a daily basis of their lives. In Jesus' mighty name we pray. Receive healing right now from every oppression. Receive hope right now. Receive a complete restoration of your entire being in the name of Jesus. And let your mind be completely trained and renewed, no longer according to this world, but according to the mind of the beloved Christ Jesus. In Jesus' mighty name we pray.
Amen and amen. Hallelujah. So patuloy tayo. Ba't ba tayo napunta doon? Pero alam ko may nangangailangan noon. Hindi ko man alam kung sino ang mga nandito, but alam ng Holy Spirit. Amen? So wag kayong mag-entertain nun dahil ang mga oppressive demonic spirit is very, very intensifying ngayon ang pagsisira sa generation. And we must create pattern na hindi po pwede. We will not give up. They are the squatter in this earth and they must learn how to position themselves when we are in front of them. Amen? Amen. So ito ang kailangan nating malaman. Sabi ko nga kanina, conflicts, itong pag-uusapan natin, conflicts, possible or potential conflicts that can derail or distract us or sabotage us in fulfilling our mandate and assignment. In other words, sisirain ng future. Okay? Paano sinisira ang future ng finishing generation? Tayo. Kaya hindi po pwede lalamya-lamya tayo. Hindi po pwedeng hindi tayo maging vigilant. We need to be watchful and vigilant. Babantayan natin ang mga bagay na ito para tayo ay hindi ma-sabotage. Okay? Nakuha? Ang number one conflict o ang number one potential possible conflict that can derail us not to fulfill our mandate or not to be in the future is the mentality. Paradigm of thoughts pattern. Paradigm of thought patterns. Mentality. Okay? Mind. Ito ay sa area ng soul, pero kailangan hindi natin ito papababayaan. Let's open our Bible sa Romans chapter 12. Alam nyo na to, ang iba nga baka sa ulado na ito. Sabi na ni Paul sa Romans, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. So in other words, it's a command from the Lord through Paul na ang ating kaisipan ay hindi dapat ma-compress to be formed, ang tawag doon. Ang conform is, ibig sabihin, compress to be formed. Dapat hindi tayo. Sabi sa NLT, don't copy the behavior and customs of this world. In other words, wag nating gayahin ang mga pag-uugali ng mga taga-mundo, yung mga karnal, yung mga worldly na tao. Huwag gagayahin ang kanilang mga kostumbre, ang tinatawag kanilang kultura. Hindi dapat ginagaya ng isang spirit man. Kung nais natin ma-renew ang ating kaisipan, ang unang gagawin natin, do not be conformed. Do not conform. Do not be compressed to be formed by the behavior and culture or customs of the pattern of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. At maliwanag na ikaw at ako ay nais talagang baguhin ng Panginoon, kaya nga binigyan tayo ng pribilehiyo at ng probisyon ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang pagkamatay. Ikaw at ako ay naligtas at hindi lang doon, kundi magkaroon ng buhay na masagana at may otoridad at kapangyarihan. At ito ang dapat palalaguin. So this mental perspective, kailangan ma-train, ma-retrain, bantayan, malinis. Hindi dapat nag-iisip ng mga mali, ng mga negative. Lahat ng mga negative na nandito sa kaisipan, walisin ninyo dapat. Walisin araw-araw o kung kinakailangan moment by moment. Pagkaisipan na alam mo hindi ayon sa salita ng Diyos at sa katotohanan, delete it. Didesisyonan lang natin, di ba? Didesisyonan lang natin. Kasi mahirap. If we do not take this seriously, ang oppression nag-uumpisa kasi yan sa spirit, narinig na word, pinaniwalaan mo, kaya ang mind mo na-access ito, oppress.
Alam mo, ang isang mind na oppressed ay hindi agad-agad rise up. Hindi agad-agad ang potential niya suppress, ang kanyang posisyon nawawala siya, destabilisado siya. Distracted, destabilized, and ang pinakamahirap yung derail ka na. Hindi makabangon. But this is not your portion. Amen? So ito ang babantayan. Ano po ang gagawin ko sa aking mental paradigm, thought paradigm, or yung thought patterns? Ang mga thought pattern natin na past, old paradigm. Di ba nung yung nakaraan nating lesson, yung God wants us to cross over from the old paradigm to the new paradigm. It's about the mindset. It's about lifestyle. It's about behavior. It's about culture. Ang liwanag sa Romans chapter 12 verse 2, sabi niya, do not anymore become conformed to the behavior and culture and customs and attitude and lifestyle of those who are in this world. Yung mga worldly carnal, ang mga hindi pinalago ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit Kristiyano, kahit na tinanggap si Kristo, pero ang pamumuhay ay worldliness, hindi mo dapat maging associate. Hindi mo yan dapat maging kaisa. Kasi kontaminahin ka lang. So pipiliin ngayon ang association. We really need to be choosy in whom we are associated, in whom we are connected. Kasi kung ang ka-connection, lagi mong kausap ay kukontaminahin ka, mahirap. Ngayon, mayroon na dapat ng drawing line of distinction. And it's very essential. Okay, so ito ang number one potential or possible conflict that can derail us not to fulfill our future. Glorious ang pinangako ng Panginoon sa iyo at sa akin. Pero sino ang pumipili ng pathway na dadaanan papunta doon sa great day of the Lord? Ikaw at ako. Dalawang pathway kasi yan. Same day ang event, kumbaga. Great day and dreadful day. Pero anong pathway ang pipiliin natin? Sabihin natin, the great day of the Lord po ako. Pero ang pamumuhay ay dreadful. O, baguhin natin ito. Can we change this? So, kailangan natin ito ma-settle ngayon. Dahil kung hindi natin ito masisettle ngayon, meron tayo talaga ng conflict. Okay? Our minds needs to be changed. Need to be changed. Sabihin mo sa iyong katabi, may katabi ka ba? Ang iyong kaisipan ay kailangan mabago araw-araw, oras-oras. Sabihin mo po yun sa kanya na mayroon kang conviction, mag-isa po ako. Di sabihin mo sa iyong sarili, ang kaisipan ko ay kailangan mabago araw-araw, oras-oras. Ganito ang pagbabago. Halimbawa, mayroong thoughts. Bantayan natin, be mindful. Karamihan kasi ng Kristiyano at manampalataya, lalo kayong mga kabataan ngayon, naging very unmindful ng mga nasa kaisipan. Pero kung maliwanag ba sa atin yung ating trabaho na itong thought na ito na pumapasok sa kaisipan ko ay kaisipan ito ng dyablo, hindi ka magko-conform. Diba? Halimbawa, pag naghuhugas ka o may ginagawa ka, mayroon ang pumasok sa isip mo, it's about against a brother or against your friend, kahit nakaaway mo ito. Pero pag masama, boses niya ng dyablo. O anong gagawin mo sa boses ng dyablo? Kakampihan mo. Di syempre sasabihin mo no. Sasabihin mo sa isipan mo. Ako para, pag meron ng dumating sa thoughts ko, umarap ako sa salamin. At tinasabi ko literal, that I am solely and wholeheartedly for Christ, for God. Yang kaisipan na, sa yung thought na pumasok sa kaisipan ko, boses ng dyablo, and therefore kinakamuhian ko. Hindi ko magiging portion. Magdideklara ako ng word ni Lord to create pathways in the Spirit. And to settle it in my mind, yung word of the Lord. It's a fight. It's a battle. But it's always a decision. Amen ba? To always
won the battle. Actually, the victory is already won by Christ. Puposisyonan na lang natin. Nakuha mo ba? Nakuha ba natin? Kaya nga, sabi ko, sinishare ko sa mga anak namin na ni Pastor Jerry na sabi ko, every day of my life, by the grace of God, ang kaisipan ko o ang pagpinagbubulay-bulayan ko, ano bang mga natapos nung ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus at nagsabi, it is finished. Ano ang natapos niya doon na laban? Yun ang posisyon natin. Lahat niya natapos. Oh, ang laban sa sakit natapos niya, victory. O di doon tayo sa victory. Ang sa kahirapan natapos niya, yung spirit of poverty. O di tayo doon tutungtong o doon tayo puposisyon. Sa mga natapos niyang laban ng Panginoong Jesus, lahat natapos. Di ba? What a favor that God had given unto us and entrusted unto us. Itong privilege na ito. Kaya hindi po pwede na excuse me, nawala lang tayo. Every day, we need to position ourselves in the finished work of Christ. Nang magsabi siya, it is finished, everything is victorious. Mayroon ba siya nang naiwanan na hindi naging victorious? Wala. Kaya, tapos ang laban, ano lang dapat natin puposisyonan? Kaya, ingatan ang kaisipan. So, kung may mga na-late man tayo, kasi may mga nagpaalam kanina na malilate. Halimbawa, nandito na ang ating pinag-uusapan, possible or potential conflicts that can derail, distract us, or derail and distract us in fulfilling our mandate and assignment. Na hindi tayo makapunta dun sa glorious future. At ang number 1 ay mentality, Romans chapter 12:2. Itong mental capacity ng next generation, kayong mga finishing generation, it's so powerful kung ito ay matrain ninyo. I tell you, you are no longer natural, but you are a spirit man. You are positioning in the heavenly places. You are operating in the dimension of the spirit, and no longer of this world shall distract you, shall ever destroy you, because you are more than conqueror as the Lord Jesus Christ said. Nakukuha ba natin? Sabihin mo sa iyong katabi, you are more than conqueror. Ang hinalimbawa ng Panginoon, naalala ko si Papalo noon, laging hinahalimbawa. Ang isang boksingero, halimbawa si Manny Pacquiao, di ba? Para kilala ng lahat. Si Manny Pacquiao ay champion pagdating sa boxing na ulat siya sa Guinness Book World of Record, and the Filipino people are so proud of it. Amen. So siyang humaharap sa ring, tama ba? Ito ang halimbawa nun lagi ni Papalo sa amin nung kami ay nasa training. Pero isang beses ko lang napakinggan siya kay Manny Pacquiao. Pero yung isang boksingero nung panahon nakalimutan ko na during our training. Pero si Manny Pacquiao, para relate ang mga next generation, si Manny Pacquiao ang nakipaglaban sa ring. Tama ba? Every time na napapanalo niya ang laro, sino ang tumatamasa ng reward, ng victory? Hindi lang siya. Ang higit sa lahat na nagtatamasa, sabi niya, ay si Jinky. Siya ang more than conqueror. Dahil hindi siya nakipaglaban sa ring. Pero yung reward, kasama siya. Yung victory, kasama siya. Di ba? Nakuha ba natin? So ikaw at ako is covenanted with the Lord Jesus Christ. Tama ba? Ang napanalunan ng Panginoong Jesus, nung humarap siya sa laban, ay napanalunan natin. Pero siya ang humarap sa laban. Ngayon, puposisyonan lang natin yun, yung natapos niyang laban. May head start na tayo. Okay. Nasaan ito? In the spirit realm. Kaya dapat doon tayo maniwrahan. Mentality is a must to be trained, to be equipped, and to be retrained, to be in alignment to the Word of God. Kaya pag-usapan, I believe tinuro ko na dito yung the mind of Christ. Matagal pa sa Saudi pa tayo ang karamihan. Paano ba mag-operate according to the mind of Christ? Pero kung kailangan ko i-repeat, uulitin natin na para alam natin paano ba ang attitude ng kaisipan ng Panginoon. Ano ba ang perspektibo ng Diyos pagdating sa mga sitwasyon na hinaharap natin? Titingnan natin, isa doon ay humility, isa doon ay
victorious, 'di ba? Isa doon ay honorable. 'Yun ang mga ang operational dynamic ng Panginoong Jesus. Okay. Ah, ang mind natin kung hindi matrain, mayroon tayo ng different perspective pagdating sa sitwasyon kung corporate ang ating tinatrabaho ngayon. Pero iba-ibang perspektibo at gagamitin ito na conflict, hindi maganda. Kaya nga kailangan i-train. Our mind need to be trained, to be changed. It can create conflict if it is does not think with depthness and insight according to the Word of God. Okay? So, kailangan hindi tayo masabotahe. Sabihin natin, I need to protect myself as one who is going to lead, because if the enemy can sabotage me, he can sabotage my future. So this is not our portion anymore. Amen? Because we are victorious. Tapakan natin, posisyonan natin yung victory na pagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Tayo ba ay kakobenanted ng Panginoong Hesus? If we are covenanted with Christ, then ang victory niya ay victory din natin. We are the one who is more than conqueror. Amen? So, ang mentality is the first area of conflict, and that is mindset. So, ano ang gagawin sa mindset? Ang strongholds na mali, strongholds. Pag sinabing strongholds, ang mga habit na wrong, ang mga pagkain ng mga unhealthy food, it's a habit, it's a mindset. Okay? Akala lang natin yung taste bud, no? It's a mindset. Yung mga unhealthy foods, yung mga sugary foods, sugary drink, it's a mindset. So, destroy it. If you want to become healthy, in the days to come, you need to destroy it right now in your mind. I-retrain natin, na ang sugar is detrimental to health, lalo ang mga grabe ngayon ng mga chichirya na nakakasira talaga sa landscape ng kalusugan ng generation. Madaming mga pagkain sa department store, sa supermarket na pag di tayo mindful, pag di tayo vigilant, pag di tayo watchful, ang sinisira is the landscape of the body of health sa next generation. And this must not be your portion. Ang magiging crisis kasi pagdating ng panahon ay yung tinatawag natin na honorable men and women. Ito yung lagi namin, yung advocacy namin ni Pastor Jerry sa radio. Ayan ang crisis, hindi naman pera. Hindi pera ang crisis kasi sabi ko nga, mas maraming pera ngayon ang tao. Pero hirap na hirap ang kaisipan nila, na mahirap sila, grabing paghirap nila. Pero sa tingin nila walang pera. Pero actually, may pera sila ngayon, ha? Nung panahon namin, nung kami ang nasa edad nyo, walang internet, walang minimaintain na internet, walang wifi, walang cellphone, wala kami binibiling load. Nakuha, walang mga bubble tea. Ngayon, ang dami mga pa-etcheng na yan, mga bagay-bagay na yan. May pambili ng bubble tea, may pangbayad sa wifi, may pang-maintain sa internet, di ba? Hindi may pera. Ngayon, noon, wala naman mga online selling. Mga rider na yan pupunta ng bahay. Wala naman. Ngayon, di ba? Parang linggo-linggo, mayroon ng rider na pupunta. Di ba ipagbayad? Di ba? Crisis ba sa pera? Pag ina-analyze ko to, pag tinitingnan ko, nagre-reflect ako, mas maraming pera ngayon ang tao. May wifi, may internet, daming binabayaran. Ano pa ang mga minimaintain ngayon, lalo na mga generation nyo, may pa-bubble tea kayo. Noon kami wala. Alam nyo ba noon, ang bayad sa tricycle nung ako ay high school ay 40 centavos and 50. Nung graduate ako, 50. Nakasakay lamang ako ng tricycle
50 centavos ang bayad. Nung nag-graduation ako kasi may ang sapatos ko at saka may muro makeup ako na konti, nahiya ako maglakad at saka nakatuga. Imagine nyo, for 4 years, hindi ako nakatricycle. Isang beses lang during our graduation. Kasi naglalakad ako nung, pero sabi, kayo yun, Mami Mills. Kaya nga, hindi ko sinasabi na gayahin yun. No, far from that, because I understand that you are in a different dispensation already, your generation. What am I trying to say is that nabuhay naman kami. Pero ngayon, hindi sinasabi na ipagbawal kayo sa internet. No, far from that, because ngayon kabahagi na natin ang mga social media, ang internet, itong mga gadget na ito, kabahagi na. What I am trying to say is that you must be empowered and learn how to train to have the wisdom on how to use these gadgets and internet and the social media honorably, without being contaminated what you have received from heaven, what you have received from God. Kasi ang daming leaking vessel ngayon. Ang dami sa generation nyo, Kristiyano, laman ng simbahan, worship team, kasama sa worship team, pero mga leaking vessel kasi nagbabad sa social media, inom ng mga wrong thing, ang mga sublight messages of error, wrong thing, nagdidrink, nagdodraw kung saan-saan, hindi nga konektado sa kanilang pastor. O hindi kanino konektado sa social media. Sinong nagdi-disciple sa kanila? Ang social media. Kaya tingnan mo ang mga aura. Oh, di mo na maintindihan kung pabilog, patulis ang aura kasi iba-iba ang iniinom nila. Hindi divine. So let's settle this. Let's drink from the divine word, clean. Kaya nga ang clean source, di ba? Ang lagi lang pinasisend sa inyo na link, dun lang magsettle. Don't drink from the social media because social media is a neutral ground. Sabi nga, that is the modern tree of the knowledge of good and evil. The good there is still demonic in nature. Piliin lang dyan sa social media ang from the tree of life, clean, pure, and uncontaminated. Sabi nga natin, kung makikinig at magdidrink at magpapadisciple, doon lang kay Dr. Jonathan David, kay Dr. Ton de Bacari, kay Mamala at sa mga pastors natin as GH Tribe, di ba? Labas doon, don't drink anymore. I'm serious about this. Eh, kailangan ko po magkinig ng mga inspirational talk. O bakit? Di ka ba inspired sa mga dinidrink natin from our, sa mga kung saan tayo connected na grace? Di ba tayo inspired doon? May problema. May problema ka pag ganun, na kailangan mo sa inspirational to. Ako nakukinig din ako. Minsan, kay Dr. Sino itong pastor na to? Kay Pastor Ed Lapis kasi wala siyang religiosity. He dealt what is on a daily life. Pero hindi ako nagbababad. Just for the sake of laugh, tumatawa ako kasi sabi niya ngayon, marami sa atin dyan, ang maraming mga bagong tasa, pero ang ginagamit pang araw-araw na tasa ay yung mga bungi. Yung mga nagkanda, sugat-sugat na ang labi kasi ang mga may magagandang tasa ay tinatago sa kanilang mga cupboard, eskaparate. O, di ba? Ang daming mga pamilya dyan, ang gaganda ng mga kumot, at tuwalya, pero tinatago ang magaganda at bagong tuwalya kasi yung ginagamit na tuwalya at kumot yung luray-luray na, yung pagpupunas mo, nag-iiwan na yung hibla ng tuwalya. Di ba? Gusto ko, stress reliever, kung natatawa ako. Bakit ako natatawa? Totoo sa karamihan, di ba? Pero, ibang building grace. Tama? Ibang building grace kasi we need to raise builders in the spirit, right? Ano lang ang ina-address ni Pastor Ed Lapis, yung mga pang-araw-araw na mga bagay-bagay na kailangan tanggalin sa atin para tayo ay mas lalong umayos ang pamumuhay, ang dynamic. Pero yung to build the Christ in us, for us to be a solution and answer to the crisis of this world, of this dying society, is different. And that is our advocacy, and that is our grace and mandate, di ba? Every generation, every domain, generation, and nation, we are going to take back and invade
domains in the spirit. Paano tayo maka-invade ng domains kung oppressed tayo? Paano tayo maka-invade ng domains kung hindi tayo maka-rise up in the spirit? Ito nga ang sitwasyon natin, hindi natin mag-govern. Paano pang domains? I-govern. Kaya nga, it has something to do with the mentality or with the mental attitude, yung character, yung mindset. So can we fix this? Ang mind. Okay? We need to change our mind, retrain our mind. Number 2, values. Core value. Pag sinabing core value, yung tinatayuan mong prinsipyo. Yung tinatayuan mong posisyon pag mayroon kang sitwasyon. Halimbawa, sa generation nyo o kaya sa mga barkada nyo, nagyaya sa'yo, party. Pagdating dun sa party, may inuman. Anong aapakan mong katotohanan o prinsipyo? Kunti lang naman. Try ko lang, nakalimang baso ka na. O di ba? Walang core value. In other words, walang core value kasi wala kang pinanindigan. O kung mayroon man, medyo na-destabilize ka doon sa core value na yon. Hindi po pwede. Si Daniel, hindi na natin buksan, sa Daniel, Book of Daniel. Si Daniel at saka ang kanyang mga kasamahan, Shadrach, Meshach, and Abednego, nung hinainan sila ng hari ng pagkain, alam mo ba ang may core value sila, yung predetermined decision ni Daniel na I am not going to compromise my value system or my belief system. Kahit anong mangyari, kahit anong sarap ng inumin na yan, kahit anong sarap ng pagkain na yan, pero pag alam ko galing sa laboratory, hindi na galing sa garden, hindi na galing sa farm, dinaan na sa laboratory, ay hindi ko i-compromise ang aking core value. Ganon dapat. Oh. Kaya pag sa susunod na niyaya ka ng mga kaklase mo, ay alam nila ang core value mo, di ba? Siguro nandito ang aking friend, my dear friend, Miss Chua. Alam niyo ba na pag nagre-reunion kami o kaya pag nagkikita-kita kami ng mga kaklase, alam nila ang stand namin. Alam nila na hindi kami napapainom. Alam nila kahit nag-inuman sila. Alam nila na kaming dalawa ay may core value, may tinutuntungang katotohanan na hindi kami iinom kahit anong mangyari. Kaya hindi nila kami inaalok. Kahit nandiyan sila nagiinuman, they know our belief system. Hindi kasi pag nagre-reunion, para ngayon ng reunion, obligado tayo, Miss Chua, na umatin ng 3 days, ha? Kasi kaming dalawa lang, parang, hindi kami atin dyan. Okay, 2 hours lang, 3 hours lang. Pero ngayon siguro parang obligate because it's a celebration. Sa school namin, it's a celebration of 100 years of our alma mater because that's why we are required to really celebrate with our batchmate. So, pero alam nyo ba nakikita nyo ba yung sinasabi ko na pag may core value ka, strong ang belief system mo about the truth, yung absolute sa'yo, uncompromising ka. Hindi ka pwede magko-compromise. Sabihin sa'yo, ang kultura natin ay hindi ka makikipag-boyfriend unless you hear the word. Oh, ang may nanliligaw sa'yo, alam mo agad, may predetermined decision ka na I will not entertain you, I thank you, salamat na kung niligawan tayo. Pero I cannot compromise my value system or my belief system na i-entertain kita at sagutin kita. Alam mo dapat, di ba? That's core value. Ito ang potential conflict ng generation nyo kaya nasasabotahe ang future. Hindi ito settle. Ngayon, can we settle this and fix this once and for all? In our lifetime na hindi mo ito babaliin, na hindi ka magko-compromise sa ligawan pagdating sa panliligaw, sa ligawan, yung ligawan ka o kaya manligaw ka kung sa mga lalaki because may culture tayo, ang kultura. Pero kahit na anong sabi, talaga naman may sabit. May kakilala kami ni Pastor Jerry, binabaanan ng binabaan sa binabaan ng pastor na ito ang kultura, ganito, ganyan. Pagdating ng araw, sabit pa rin, unbeliever pa rin ang pinakasalan. Uy, and it blows my mind kasi tapos siya ng mga training sa church. Ha?
Leader siya sa church. It parang unreconcilable sa kaisipan ko na after all those trainings and after all those years, unbeliever pa rin ang pinakasalan. Diba? But I pray this must not be your portion. Huwag kayong ma-attract sa unbeliever. Ang liwanag sa Corinthians na ang mga mananampalataya ay hindi dapat makipamato. In other words, mag-asawa. Hindi pwedeng mag-asawa ng hindi mananampalataya. And vice versa. Nakuha po natin ito. Oh, napunta tayo dito. Wag kayong, please, don't venture on this. Hindi ito sasabotahin ang future nyo. Ang pinakamahirap, kung nagkikita-kita tayo sa great day kami, sa dreadful day. Ang iba, diba? It breaks my heart pag ini-imagine ko, pero I train my mind na walang finishing generation na nandun sa dreadful day. Kasi magtatanong tayo. Mag-usap-usap tayo. At nandito kami sa great day, pinili nyo ang dreadful day, diba? It can break my heart. It can break the heart of your pastor. Pero walang magawa dahil dinesisyonan nyo. Hindi naman pwede kontrolin kayo kasi kami naman ang mamamali doon. Tama ba? As much as possible, naglalatag ngayon ng truth, naglalatag ng mga principle para tanggapin nyo to at tayuan nyo at tindigan nyo pagdating ng sitwasyon. Kaya lang, ang iba pumipili pa rin ng mali. Wala na tayong magagawa doon. Kasi kung kontrolin naman, tayo naman ang mali, kami naman nun ang mamamali. Kasi manipulation and controlling is attitude of the devil in which is hindi yun namin dapat gagawin bilang mga pastor. Tama ba? May decision tayong dapat iingatan sa bawat araw, lalo na sa generation nyo. Kung meron man nag-entertain ng manliligaw sa inyo at hindi nyo kakultura, hindi nyo kasi kapanampalataya, honorably decline him. At sa mga lalaki naman, kung may nililigawan kayo na hindi manampalataya, at sasabihin nyo, iboborn again na lang doon sa church namin, utang na loob, hindi yan ang kautusan at hindi yan ang tinuturo sa inyo. Tama ba? I hope maliwanag ako sa inyo. Pag may nabalitaan ako na nagpili pa rin ng unbeliever, na manliligaw at nagpakasal sa unbeliever at inasawa o ng asawa, mga lalaki nag-asawa, nanligaw, nag-asawa ng unbeliever, aywan ko kung anong kaisipan meron kayo. Please, ito ay hindi nyo dapat maging portion. Nakukuha ba natin? Magpa-counsel, kaya nga may pastor eh. Kasi isa-submit doon sa pastor ang mga bagay na ito because this is major. Alam nyo ba nung kami ni Pastor Jerry, I submit nung natanggap ko na si Pastor Jerry ang mapapangasawa ko, I immediately submit ito may pastor. Si Mama La agad ang kinausap ko. Oo, kasi kung sabihin ni Mama La ay hindi yan, maliwanag, susunod agad ako. Hindi ko igagambol ang future ko. Una-una, hindi si Pastor Jerry taga Golden Harvest. Hindi siya kakultura. Kaya mabilis ko lang sabihin na, hindi pala siya. Mali ang narinig ko. Mali ang narinig ko. Kasi hindi siya taga Golden Harvest. Ang utos no ni Papa Lo, pag halimbawa ang nanligaw o nagsabi ng nakatanggap sa inyo ay taga-ibang church, hindi pwede kayo ang lilipat, kundi siya ang lumipat sa Golden Harvest. Yan ay klarado. Kaya kung si Pastor Jerry no na hindi pumayag na lumipat sa Golden Harvest, hindi ako ang napangasawa niya. Di ba? Kaya lang, siya ay nagsabi kasi nag-usap sila ni Papa Lo. At may dalawang utos si Papa Lo sa kanya. Okay? So, nakita ba natin ito na bagay na ito, may maliwanag sa kaisipan ko na hindi ko to isusugal. Future ko to. At hindi ko to
Hindi po pwede ang susundin ko si Pastor Jerry versus my pastor. Dapat talaga maliwanag sa akin no, na I submit and I obey the word of the Lord through my pastor. Kaya hindi ako I am not, talagang dinisiplina ko ang sarili ko na I'm not going to be emotionally entangled or connected with Pastor Jerry yet until na kami na talaga ay ikakasal. Kasi hindi po pwede. Nadidisiplina ang emotion. Kung ang mind ay natitrain na mamanage ang emotion, na hindi ka muna ma-in love. Nangyari yan sa akin. At sinasabihan ko ang sarili ko ay hindi ako muna dito ma-in love. Kasi ang love, nadidesisyonan, di ba? Love is not a feeling, it is a matter of decision. Hindi yan feeling. Kasi kung feeling yan, kawawa naman tayo. Ang pag-aasawa, hindi pundasyon ang feeling. Word ang pundasyon. Tama? Napunta tayo dito, may mga mag-aasawa na. Ha? Okay, tamang edad, tamang maturity ng spirit, maliwanag na salita mula sa Diyos. Yan ang mga kailangan. Yan ang number 2, values. Bakit tayo nandito sa values? Napakahalaga na alam natin ang ating ginagawa, yung belief system. Halimbawa, tithes, okay? Pag-usapan natin yung honor. Honor is the core value. Pag sinabing honor and respect, yan ang core belief system, core values, culture of the kingdom. Amen ba? So, pagdating sa, what is that? Pagdating sa tithe, honor is more important than tithes. Because maraming nagtatithe sa church, walang honor. Naku ha? Pero pag honorable tayo, hindi pwede na hindi tayo accurate sa ating tithes. Okay. Ang tithes, hindi siya core value. Ang honor, ang core value. Okay. So, saan tayo doon? Dapat doon sa honor. Hindi sa bigay ka lang ng bigay ng tithes. Unmindful naman, hindi naman honorable. Ay, hindi rin yon. Okay. Dapat, halimbawa, sabi nga ni Dr. Jonathan David, ni Papa Jonathan, receive honorarium with honor. In other words, kailangan honorable tayo. Kaya may honorarium tayo mula sa church. Ganun dapat ang core value. Nakukuha ba natin ito? Ang point of conflicts that can potentially derail us to from fulfilling our mandate and assignment or our glorious future. Number 1, mentality, yung mind. Next, yung core value, yung belief system. Itong belief system na to, alagaan natin. Honor is core value, not the tithes. Because tithes is just a result of a strong core value of honor. I hope this is clear. Because we can tithe without honor. Or we can receive honorarium without honor. So, hindi pwede na ang tithes ang priority, ang honor, which is the core value, ay less priority. Hindi pwede. So, honor is the core value na yun ang dapat nating i-prioritize. Okay. Respect is core value. Okay. Ano pa? Pag-observe ng proper chain of authority is a core value. Yan yung mga core value. Nakuha na natin ito? Okay na? Number 3, work ethics. Kapag hindi accurate ang mga work ethics natin, yung mga ethical adjustment natin hindi accurate, may problema. This is a potential conflict that can sabotage or derail us towards our future. Doon sa core value pala, para maliwanag sa atin, the things that we value most is the core value. Kaya nga, value system. Yung pinapahalagahan natin, madalas, yun ang core value natin. Okay? Kung halimbawa, ang pinahalagahan natin ay relasyon versus pera, honorable tayo kasi mas mahalaga sa atin ang relasyon. Pero kung yung t-shirt versus relasyon, t-shirt ang pinalagahan, yun yung core value mo sa t-shirt lang. Hindi ba maganda, di ba? Okay, so the things that you value most is the core value. Okay? Work ethics, number 3.
Are we learning? Dinadahan-dahan ko to ngayon dahil para maliwanag sa atin, marami sa generation nyo ang awang-awa ko pag napupunta ako sa mga opisina o sa mga establishmento dahil marami kayong ka-generation na walang work ethic, as in zero. Sa opisina, nandoon siya sa opisina dahil ang familiarity, grabe, nakataas na ng, sabi na anak, ay di nyo na ako nakikita, nakataas ang isang paa sa table na ganyan, hamak ang cellphone, ganyan-ganyan. Ginagawa mo, yung ano po ito, LM po ito, Pastor, ano? ML, ganyan. Oras ng opisina. Grabe. Mas lalong bumibigat ang dibdib ko pag sa mga establishmento. Pumunta ako sa isang opisina sa munisipyo. Pagdating ko doon, nagkukwentuhan oras ng opisina. Kung ako ang boss, hindi po pwede yan. Sabi ko nga sa isang, kasi sabi ko nga, hindi ba dito tinuturo? Wala ba kayong workshop dito or may tawag doon? Wala ba kayo ditong program na turuan ng mga empleyado ng work ethics man lang, basic work ethics na mai-represent ng tama. Tapos biglang pumasok sa thought ko and I believe it's the Holy Spirit words na kaya nga kailangan ng church mag-rise up para sila ay kailangan mabigyan ng understanding about this matter. Parang pinakita sa akin ni Lord kung paano talaga declining ang morals, social aspect ng society. Oh my, grabe. Ang daming mga empleyado doon sa nung pag pumupunta ako sa senior citizen nga ni Pastora Nora, yung sister ko. Burden ako. Maraming mga empleyado doon ang munisipyo pero ang dumi ng Freedom Park. Sabi ko, ano nagawa? Sinasahuran ng gobyerno. Nagpatayo doon, nagkukwentuhan. Buti na lang alam natin ang jurisdiction natin. Muntik-muntik, very tempted na sa akin na sabihin, wala ba kayong burden man lang magwalis dyan sa kanto at least man lang yung kunting basura mabawasan? Hindi nila nakikita kaya nga mga bulag. Ethics. Ang ethical paradigm natin ay kailangan, alam natin ito, hindi nagpapalate. Tamang oras ang uwi. Ang break time tama. Kaya nga kailangan ang church mag-rise up para tayo ang pattern, tayo ang benchmark, tayo ang bar, standard bearer ng kung ano ang tama at honorable. Huwag tayo maging kapareho sa kanila. Do not be conformed nga to the pattern of this world. Burden na burden ako. Ang work ethics, grabe. Sa palengke, kaya nga sabi ko, sa pag nag-uusap kami ng aking kapatid, talaga naman, sa mga groceries, sa mga supermarket, makita mo ang mga ethics dyan. Bibira lang. Ina-appreciate ko talaga. Pag nakita ko, pag na-sense ko na mayroon ng mga magagaling ang kanilang training, I appreciate them. Talaga. Kasi para alam nila na yung ginagawa nila ay tama. Pero pag hindi na minsan nakakatiis sa sinasabihan ko talaga, uy, be, pakiayos-ayos naman kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Sa akin okay lang. Pero sa'yo, future mo. Ako minsan hindi ko na kukontrol ang sarili ko. Kaya nga minsan may kaibigan akong medyo alanganin, sinabihan ko siya. Sabi ko, huwag kang lito ng identity mo. Dahil ang mga ganyang klaseng lito at pinanindigan mo yan na mali, impyerno yan at nasa ilalim ng sumpang yung pamumuhay ngayon. Akala mo lang okay ka pero your life is under a curse because you are not, hindi mo pinapamuhay kung ano at sino ka. Kasi lalaki ito pero ang asta niya ay pulang-pula siya nung sinabihan ko kasi sabi ko sino pang magsasabi sa'yo. Ako nagmamalasakit sa'yo. Ito kung pakikinggan mo lang pero kung ayaw mo at least ginawa ko yung part ko na
pagsabihan ka na ang pamumuhay mo ay nasa ilalim ng sumpa because you are confused. Lalaki ka, tapos nag-aastang babae. Hindi yan na. Do not be conformed. Sabi ko, kailangan ma-born again ka. Sabi niya, ay, Mami G ang gawin niya, ang tawag niya sa akin. Sabi niya, ay, Mami G, nandito ka na. Pagkausap kita, parang sinisilaban daw siya. Pero, sino pang magpaparinig sa kanila? Sa mga litong taong ganito? Tayo, church. Huwag tayo, as long as maramdaman nilang pag-ibig ni Kristo mula sa atin, do not withhold the words that they must, na kailangan nila mapakinggan. Ito ang trabaho ng church. Tama ba? Kaya nga, ang work ethics sa atin manggaling, tayo ang maging pattern sa mga nagtatrabaho na dyan. Huwag kayong magalit sa mga, just do your part honorably, na mayroon ng pinapakitang benchmark or standard ng talagang work ethics. At ang magagalit sa'yo, actually, minsan kinainggitan ka niyan o minsan gusto nila yan na meron ka pero hindi nila yan magawa. Nakuha ba natin? So, work ethics. Ang napakahalaga kasi na pag may work ethics tayo, gifted tayo, skillful tayo, pag may work ethics, next level yan na klase ng standard. Pero kung gifted ka, skillful ka pa, ha? To the highest level na pagka-skilled worker at gifted at wala kang work ethics, walang grace na mananalay. Kaya hindi naman ni Lord ibibuhos ang grace sa isang inaccurate pattern, sa isang dishonorable kind of work ethics. Kasi may misrepresent ang kanyang grace. Tama ba? Kaya yung skills din, kahit na very skillful, kahit na ang gifts niya galing kay Lord, pero yung grace, hindi dadaloy, I believe, kung wala tayong work ethic na tama. Nakuha? Next, spirit dynamics. Spirit dynamics. In what spirit we operate? Ang tanong, in what spirit we operate? Anong klaseng espiritu tayo nag-operate? Spirit of this world? Spirit of demons? Spirit of the self? Yan mga spirit. Or spirit of the Lord? Ano ang spirito? Holy Spirit is a spirit, right? Demonic spirit is a spirit. Okay, human spirit is a spirit. Angelic host is a spirit. Worldly system is a spirit. In what spirit we are operating? Tanong natin sa ating sarili, anong klaseng espiritu ang nasa operational dynamic ng buhay ko? Kailangan Holy Spirit. Pero hindi pwede ang Holy Spirit at ang worldly spirit ay magkasabay sa ating katawan. Remember, we are a vessel, you are a vessel, I'm a vessel, tama? Ng anong klaseng espiritu ang nananarabaho sa atin, katawan, sa ating kaluluwa. Tingnan natin ito. Kailangan Holy Spirit lang. Am I conducive to the work, to the Holy Spirit Himself? Or conducive ako sa worldliness? Or conducive ako sa self? Flesh. Sa self, yung I, me, myself. Hate this. Kamuhian natin ito. Mga pag full of self, walang Holy Spirit. Pag full of this world, walang Holy Spirit. Saan pupunta? Oh. Pag full of demonic spirit, lalo na. So, baguhin natin ang operational dynamic natin, okay? Spirit dynamic. What kind of spirit we are operating in? Dapat Holy Spirit lang. Spirit of the Lord and the Word dimension ang nag-operate sa atin. Kaya kailangan may trabaho tayo araw-araw. Mindful. Oops, anong klaseng espiritu yun? Biglang uminit ang ulo mo? Naggalit ka, nagsalita ka na? Kailangan mindful ka. Anong klaseng espiritu yun? Holy Spirit ba? Holy indignation ba yon? O sarili mo lang nagwala ka, nagtantrums ka, yung temper mo? Ay, demonic activity yon, demonic spirit or self. So, ano ngayon? Babaguhin mo ba o hindi? Sino ang magdidesisyon? Tayo. Kaya titingnan, anong spirito, anong klaseng espiritu ang nananarabaho sa atin? O, wag mo na ang isipin yung kanina.
Yung ngayon na lang at sa mamaya at bukas, yung future, current and future, yun ang trabahuin natin. Mamaya pagkatapos natin ng pag-uusap na ito, ng pag-aaral na ito, tingnan, be mindful anong klaseng spirit. O kung hindi naman demonic spirit, ang self is very deceiving. Akala mo lang, kaya madraming drama. Ang self, madrama. Mm. Kaya titingnan yan. Ang self hindi pinalalago kasi hindi lumalago ang Christ pag self ang lumalago. Naku ha, pag ang worldliness ay lumalago, walang space ang Holy Spirit. So kailangan ang Holy Spirit lang. Holy Spirit lang. Paano ko po malalaman na nag-operate ako sa Holy Spirit? Honorable, mayroon ng ethical adjustment on a daily basis. Mayroon ng moral adjustment, may mental adjustment on a daily basis. Every time, paano ko po malalaman that I pace with the Holy Spirit? If we keep on changing on a daily, on moment by moment basis, we are pacing with the Holy Spirit. Nakuha. For good yan. Ibig sabihin, yung for better. Kasi hindi naman tayo ililid ng Holy Spirit sa kasamaan. Lagi yan sa kabutihan. Lagi yan sa kabutihan mo at kabutihan ko. Lagi yan sa glorious future. Kaya paano malalaman na ikaw ay nagpe-pace sa Holy Spirit if we keep on changing and adjusting and aligning to God's Word on a daily basis, we are pacing with the Holy Spirit. Kaya di ba ang challenge, kung hindi na tayo dapat kagaya last week, ngayon crossover to another level of dimension and dynamic of the spirit. So conflict can happen because it can be created by the wrong spirits. Kaya may conflict kasi may wrong spirit na nag-alter, na what is that? Alteration sa frequency. Alam nyo, ganito yan. Di ba, pagising nyo sa umaga, nag-fine-tune kayo sa frequency, current frequency, divine frequency. Okay, okay, okay kayo. Tapos medyo, bakit may parang bumigat sa spirit mo? Identify it. Self ba yun? Ano ba yun? Worldliness ba? Kasi spirit tayo. Kailangan very sensitive ang ating spirit dapat sa mga activity, sa mga spiritual activity. Pag mayroong nakakapag-alter sa dynamic ng yung spirit, kailangan kilalanin mo yan para maayawan mo agad kung yan ay worldliness, kung yan ay demonic spirit, kung yan ay flesh, kung yan ay self. Only the Holy Spirit ang kailangan makapag-operate kung saan tayo makipag-operate. Because this spirit dynamic operation or operational dynamic natin ay magkakaroon ito ng conflicts because we keep wrong spirit. We entertain wrong thoughts. And we keep wrong things in our spirit. Yung I, me, myself. Yung pinapag-give up ni Lord na mga habit. Hindi mag-give up. O edi, conflict na. Paano pa yan maging conducive sa Holy Spirit? Pinapag-give up sa atin yung mga unhealthy food, unhealthy drinks. Sabi ng Holy Spirit, o paano ka pa maging conducive sa Holy Spirit kung hindi mo to mag-give up, give up? Halimbawa, di ba? Pinapag-give up sa atin yung pinapamanage sa atin yung emotion natin na tama na hindi ka ma-fall doon sa unbeliever na nanliligaw sa'yo o nililigawan mo. Hindi mo magawa-gawa, di ka makadesisyon. Paano na ngayon ang Holy Spirit magiging conducive sa ating espiritu? Kung may mga bagay na pinag-give up siya, pero hindi mo magawa, edi you are in rebellion against God. Pag nasa rebellion tayo against the Holy Spirit, against the Word of God, against God, therefore, death is in motion in our spirit. Decline is in motion already. And this must not be our portion. Amen? Maliwanag ba ito sa atin? Kailangan mayroon tayo nito ng kaklaraduhan, clarity. So, paano po kung right naman ng, whether it is a right attitude and right motive, pero what kind of spirit do we operate in? Kasi maraming Christians, tama naman ang intention, tama naman ang attitude, tama ang motives. Pero minsan at the back of this right motives, right intention, right attitudes is the self.
wrong kind of spirit pa rin. I-check. I-check, okay? I-check. Halimbawa ako, meron ako ng gustong i-correct. Chine-check ko muna, bakit ko siya i-correct? Ano talagang intention sa loob-loob ko? Bakit ko siya paparatingan ng ganito? Ano ba talaga ang intention at motive ko? Pinapacheck ko yan. Kasi para hindi tayo masabotahe. Tama ba? Nakukuha ba natin? That is a spirit dynamic. So, ang una, mentality, thought paradigms, or thinking patterns. Yan ang possible or potential conflicts why we are being derailed or distracted or sabotaged from fulfilling our mandate and assignment. Mentality number 2, values, yung belief system o value system, yung core, yung most important to you. Ano ba ang pinakamahalaga sa'yo? Pag tinanong tayo ngayon, ano ba ang pinakamahalaga sa'yo? Magpangalan ka ng 3 pinakamahalaga sa'yo. And that's your value. That's the way I check. Pag sinabi ko nun sa mga anak namin, sa devotion namin, okay, ngayon, anong pinakamahalaga sa'yo? Name 3. Ikaw, name 3. Doon ko nami-measure ang core values. Sinabi, Lego. Yun ang core value niya. Yun ang tinatayuan niya. Pag sinabi, K-drama. Yun ang belief system niya. Yung kung ano mga pinag-usapan sa K-drama, yun. Pag sinabi, kingdom culture. What is about kingdom culture? May follow-up question pala yun. It's about righteousness. It's about holiness. It's about joy. It's about peace. Yun ang core value niya. Okay? Maliwanag ba? Next, fourth ethic. Yung mga ethical adjustment. Kailangan mahalaga ito sa atin at maliwanag na meron tayong ginagawang ethical adjustment on a daily basis. Number 4, spirit dynamics o yung operational dynamic natin. What kind of spirit we are operating in? Yung illustration ko po kanina na kahit na ganda ng motive, anong ganda ng intention, anong ganda ng attitude ng pagkakasabi natin. Pero ang i-check, what is the spirit behind of those words, intention, attitude? May kwento ako sa inyo, okay lang ba? May oras ba? Meron ako ng karanasan. Ang ganda-ganda ng pananalita. Ang ganda-ganda ng intention, napakabait. Napaka-gentle na mga pananalita. Ang bait-bait, ang ganda-ganda. Pag tiningnan ko, the whole picture of it para sa kabutihan ko. But the Lord spoke to my ears, said, be careful because that is a Jezebelic demonic spirit. Ang liwanag. Hindi ko yun iniisip nung kausap ko siya. Hindi ako nag-isip ng masama. Kaya alam ko, Holy Spirit yon. Alam ko ang banal na spirito nagsalita sa akin. Kasi di man lang ako nag-isip na controlling ito, wala. I was so clear and I was so pure in receiving what she is saying unto me. Pero nung marinig ko, be very aware and be very careful because that's a demonic spirit of Jezebelic. So, ano ang ginawa ko? I posture myself. Siyempre, honorable pa rin ako. I love the person. I hate the spirit behind that influences. Kaya titingnan natin. Napaka mga malulumanay, tamang intention, tamang tayo din mag-ingat. Kasi minsan baka tayo ang ganon. Tama ba? Baka tayo ang ganon. Maayos ang intention, maayos ang pananalita. Pero ang spirit na nag-ooperate pala ay demonyo na, di natin alam. Let us grow in the spirit of discernment. Amen? Nakuha ba yun natin? I hope I am not making you bored about these things. But we are learning. Amen? So, do not keep bitterness. When we keep bitterness and we worship God, our worship does not no bearing in the spirit dimension. When we keep unforgiveness spirit, it's a platform, it's a very conducive
kind of spirit for the devil. Akala lang natin passionate tayo sa worship pero may mga unresolved issues tayo sa spirit na na mayroon ka ng tampo kay pastor, mayroon ka ng hindi sinettled sa iyong setman at mayroon ka sa kapatiran ng inggit at mayroon ka ng anong klaseng espiritu ang nananalaytay? Ikaw, ang daladala mo natin, ang nakakasabotahe sa worship, sa corporate worship. Mahirap yun sa worship leader. Mahirap yun sa worship leader na pag every Sunday, ang mga daladalang espiritu ay iba-iba. May espiritu ng inggit, may espiritu ng tampo, may espiritu ng unforgiveness, may espiritu ng full of self, may espiritu ng humanistic idea, may worldliness, tapos magsasamba sa Diyos, pare-pareho, pero iba-iba ang operational dynamic ng espiritu. Ang hirap niya sa worship leader, I tell you. Kaya it takes a governing spirit and a prevailing position in the realm of the spirit to arrest everything. Itong mga spiritong karga. Kaya nga, it takes a stature na sabihin mo, ay yung mga karga nyo, bago tayo mag-breakthrough, bago natin yan alay sa Panginoon ang mga buhay natin, magpatawad muna kayo, kayo ay tanggalin mo ng pagkainggit. Ganun talaga dapat. Kasi nagsasabotahe sa pathways in the spirit ang mga daladalang wrong thing. Kaya napakahalaga, alam natin ito, yung spirit dynamic. It's a potential conflict and distraction for us not to fulfill our mandate and assignment. Amen? So remove. Kung tayo man ito, halimbawa sa ngayon, may unforgiveness ka ba? Forgive. May inggit ba tayo? Be cleansed. Anong kinainggitan mo sa world? Dying nga ang world eh. Bakit ka pa mainggit doon? Oppressed nga sa world. Bakit ka pa mainggit doon? Nakikipag-competition. Bakit kanino ka ba nakikipag-compete? Na far above ang iyong position, far above all rules, all powers, mas mataas pang position mo as a church tayo sa posisyon ni Presidente Marcos, sa posisyon ng hari sa Saudi Arabia, o bakit mainggit pa tayo? Bakit makipag-compete pa tayo? No match at all. Nakuha ba natin? Kaya pag may mga thoughts tayong ganyan, be clear, clean, pure, and uncontaminated. Hate it. Destroy it. Hindi nakakatulong. Focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. At yan ang palaguin natin. Nakwento na ba sa inyo ni Pastor Jerry? I believe nung nagturo si Pastor Jerry sa atin sa finishing generation na kwento mo ba may daling sa kanila yung vision ni panaginip ni Papa Jonathan? Yung ang taas ng man, tapos pagharap niya kay Lord, nakwento mo na sa kanila? Anyway, kukwento ko ulit, okay? Na naginip si Papa Jonathan. Sinare niya ito in our conference na naginip siya ng isang matangkad ang status na lalaki humarap kay Lord. Pagharap niya kay Lord, sabi ni Lord sa kanya, yung gifts akin yan, kaya hubarin mo yan. Pinagay kay Lord. Yung graces akin yan, uhubarin mo yan. Binigay sa kanya kay Lord. Ano pa yung kay Lord? Basta lahat ng kay Lord, binigay kay Lord. Ibabalik lahat kay Lord. Gifts, graces, mayroon pa, 4 yun eh. Kasi ang measurement sa atin pagharap kay Lord, yung Christ. So, habang binabigay daw kay Lord yung grace, bumababa yung lalaking yun. Binigay yung gifts, bumaba lalo. Yung talents, bumaba lalo hanggang lumiit yung tao. Yun daw ang measure ng Christ na napalago. O diba? Kaya nga everyday, magtanong talaga, Lord, Holy Spirit, gusto ko po mapalago ang Christ. Gusto ko po kasi nakakahiya pagdating doon. Ibabalik natin yung grace kasi hindi yan atin. Privilege lang sa atin ni Lord, di ba? Habang nag-fulfill tayo ng mandato. Yung talents, kung anong talents na meron tayo kay Lord, ibabalik. Yung gifts, ibabalik. Yung mga skills, ibabalik. Kung ano ang matitira, dapat Christ.
Kung ganitong Christ ang napalago natin, nakakahiya naman. Dapat talaga full stature of Christ ang narating natin. Kasi yun ang may posisyon sa kingdom. Tama ba? So ito ang tatrabahuin natin. Kaya titingnan what the dynamic of the spirit that we are operating in. Christ ba? Christ, tama? Ang Christ. So sa mga may asawa diyan, dapat Christ. Huwag nang mag-ingay ang mga mga wife. Huwag niyong iingayan ang iyong mga asawa. Maging pattern tayo ng Christ. Yung Holy Spirit, di ba? Still small voice. Pag may sasabihin kay sa husband na napaka-importante, bulong na lang. Ako ginagawa ko yung kay Pastor Jerry. Pag may i-emphasis ako sa kanya, literal, binubulong ko sa kanya. Still small voice. Serve as pangalawang Holy Spirit. Nandiyan ba si Kay at saka ni Sarah, mga may asawa na sa finishing generation. I believe Miss Colister and the rest. Nakukuha ba natin ito? Napakahalaga nito. Pero wag naman yung bulong nga, pero ng galaiting pagbulong. Hindi naman ganun ang Holy Spirit. Okay? So, dapat ay honorable. Ang Holy Spirit, honorable, gentle. Tama? Still small voice. May firmness, pero hindi nakaka-alter ng frequency ng mga asawa natin. Mag-alas 8 na, gusto ko pong tapusin pero last ito, proper chain of command. Accurate observance of proper chain of command. Ito ang conflict, possible potential conflict, why we are being sabotaged and distracted from fulfilling our mandate and assignment. Everybody must connect to this proper chain of authority. Sino ba, kanino ka ba nagsasubmit? Okay? Sa spiritual set man, sa spirit man natin above us. Okay? Sa pamilya, sa tatay natin at sa nanay, di ba? Kailangan accurate ang honor sa mami at daddy, mama and papa, nanay and tatay. In other words, sa parents, accurate ang honor. Pag may instruction si mama, pag may instruction si daddy, si papa, ay kailangan pagpasakupan yun kasi protection mo yun. That's for your safety. Pag lumabas ka doon, remember, we are in a different dispensation of time na ang mga salita ng magulang ay para ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, hindi pwedeng dapat i-violate. Pag sinabi ng mama at papa, ay anak, wag ka doon makipagbarkada kasi hindi yun nagwiwitin sa spirit ko. Sunod agad. Honorably decline, detach. What is that? Ang association mo doon sa barkada na sinabi ni nanay at ni tatay ay kailangan mag-detach ka immediately. Kailangan masunod ang word. Proper chain of command. And then, sino ang pastor na itinalaga sa atin ng Panginoon? Napakahalaga nito. Hindi pwede masunurin ka sa pastor, pero sa magulang hindi. Saan ka nakakita ng ganon? Maliban na lang ang pinagagawa sa'yo ng magulang ay kasalanan. Huwag mong sundin. Ang labas sa kalooban ng Diyos ay huwag mong sundin dahil babakapang ka ng Panginoon ito. Pero yung hindi po pwede na mapagpasakop ka sa pastor pero sa magulang ay hindi. Hindi pwede yon. Kailangan sa magulang natin, ang obedience ay intact, ang pagsunod natin, ang pag-observe ng proper chain of authority. Submit to this authority because this is for our safety. This is for our protection. This is for our covering. Marami ang lumalabas sa proper chain of authority kaya ang buhay ay napariwara. Akala lang nila, okay kasi may pera. Pero hindi. Sabi nga ni Ronaldo, yung football player, hindi ko yun, it's very impactful yung pinakita sa akin ni Joshua na video. Na sabi niya, I pity to others because they are so poor, they only have money. O, di ba? Ang tingin niya sa may million-million, poor pa rin. Kasi ano ang wala? Core value. Hindi nag-observe ng mga right principles. So ito ay ididetalye natin sa susunod, yung proper chain of authority. Pero sa pagka ngayon,
mentality, core values, ano pa yung work ethics, and spirit dynamics, and chain of command. Itong chain of command ay kailangan hindi ito ma-compromise, hindi ito makat, hindi ito maputol because kailangan accountable tayo dito. Those who do not know how to submit or to be accountable do not understand kingdom government at all. So, ang mga bumabalga at mga nagpo-cross pa nito, ang mga hindi pa nagpapasakop dito sa chain of command, hindi pa nila alam ang kultura ng kaharian. And I pity. Naawa ko sa kanila. Pero wala na yan sa finishing generation dapat. Alam na natin ang pagpapasakop dito sa proper chain of command. Amen? So, itong 5 muna, lalakaran natin. At ang 5, kasi 10 ito, gusto ko to ipapicturean at ipadala sa inyo. What is that? Itutuloy natin sa susunod na Sabado. Okay? At ang testimony ay i-schedule ni Pastor Jerry sa one session na lang daw para tuloy-tuloy ang mag-testify. So I hope na yung tinanggap natin is a new level of lifestyle sa finishing generation because we are accessing the open heaven. Bukas ang kalangitan doon sa mga mag-o-observe nung pinagkausapan natin ngayon because these 5 things are requirements for an open heaven dynamic. Amen? So, ang bukas na kalangitan nag-umpisa noong 2020 at magtatapos siya ng 2040. Yan ay accessible sa sino mang nagpapasakop sa kultura ng kaharian. How much of Jesus we grow and we mature in our life, it's the key to access an open heaven. Let's all pray. Father, we thank you so much for your faithfulness upon our lives. And we believe, Lord God, that we receive another dimensions in dynamic of your word and of your spirit that will make us continually grow in the stature of Christ because we desire and we pray that we are going to reach the full stature of Christ so that we will be the answer to this dying world as a finishing generation. We receive also the prevailing power and the governing grace from on high. And Lord, make us mature and grow and increase the spirit of discernment, O Lord God, that we will be able to discern which dynamic of the spirit we are operating in. At sa aming mga makakausap sa labas, sa school, we can discern and detect kind of spirit so that we are not going to be deceived, Lord God. Let no one deceive us, O Lord God. But we are going to operate in truth. We are going to have the core value and the belief system of the kingdom and the absolute in Jesus' name. We honor you. We bless you continually in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.